Love Serye TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. It's already 9 in the evening when we reach our destination. Hindi ko maiwasang mamangha. It was a 3-story modern house. Sa pinakamataas na parte ng bahay, ay mapapansin ang bahaging walang bubong at may mga palamuting halaman roon. Malamlam ang liwanag sa parteng iyon, kaya naman parang ang sarap tumambay roon kapag gabi. Sa second floor ay kapansin-pansin ang ilang bahagi nito na gawa sa salamin. Nasa loob po si Sir Ma'am. Saad na sumundo sa akin, dahilan para mapatingin ako sa malaking pintuan na ilang hakbang lang ang layo sa amin. Bigla tuloy ako nakaramdam ng kaba. Parang biglang nag-sink in sa akin ang dahilan kung bakit ako nandito. Iginala ko yung paningin ko. May mga palm trees at mga halaman sa labas. Maliwanag ang paligid dahil sa mga lamppost. Hindi naman siguro ako mapapahamak dito. At saka hindi naman mukhang nakakatakot yung paligid. In fact, parang nakaka-relax pa nga. Ay naku, bahala na nga. Wala naman sigurong gagawing masama sa akin ng asawa ni Lainey. Humakbang ako papalapit sa pintuan. Sinalubong ako ng dalawang babaeng nakasuot ng housemaid uniform. Good evening, ma'am. Bati nila sa akin na yubuko pa bilang tanda ng paggalang. I'm still wearing my office uniform. Hindi ko na nagawang magbihis dahil biglaan naman ang lahat. At saka, sandali lang naman siguro ako dito. Sumunod po kayo sa amin, ma'am. Hinihintay po kayo ni sir. Nakangiting saad ang isa sa kanila. Inilabas ko ang lahat ng tapang at lakas ko. I need to be strong and face him. Pagpasok namin sa malawak na living room, bumungad sa akin ang lalaking tumatawag sa akin kanina na Leia. Siya siguro si Zach. What's his name again? Leia, tandaan mo, siya si Zach. Care to give me a hug, wife? He said in a cold voice. He even spread his arms telling me he's open for a hug. I can't see any emotion from his face. Hindi ko tuloy alam kung matatakot ba ako sa kanya kasi mukha naman siyang mabait. But knowing the fact that I am on his territory, I can stop my knees from trembling. Naku, Alea, ano ba tong napapasok mo? I am not your wife. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para masabi yon. Aminin ko na kaya ang totoo. Pero paano? Kapag umamin ako, anong sunod na mangyayari? Well, you are my runaway wife, who is legally married to me, he said while directly looking at me. Okay, what do you want from me? I asked. Bakit kailangan niya akong ipasundo sa ganitong oras? Gusto ko ring palakpakan ang sarili ko dahil hindi ako nautal. At sa tono ko, pakiramdam ko sinasapian ako ni Lainey. I just wanna talk to you. Parang nakita kong lumambot ang ekspresyon ng mukha niya. About what? Let's talk about it while having a dinner. I already had my dinner. Maagap kong saad. Totoo namang nag-dinner na ako. Hindi ko na nga lang natapos ang pagkain ko dahil sa revelasyon ni Lainey. Just this time, join me for dinner. Tura niya at saka naglakad na. Napabuntong hininga na lang ako bago ko siya sundan. Mukha namang hindi siya papayag na tanggihan ko siya. Humantong kami sa may pool area. Agad na hagip ng mata ko nakahandang pandalawahang mesa. May mga pagkaing nakahain na rin. Napatingin ako sa kanya nang ipaghila niya ako ng upuan. Alanganin naman akong lumapit at umupo. Hinintay niya ako makapwesto bago siya umupo sa katapat ko. Nanatili akong walang imik na magsimula siya magsandok ng pagkain. Sunod niyang nilagyan ng pagkain yung plato sa harap ko. Hindi ko naman naiwasan ang mapataas ng kilay. Gentleman ha? At mukhang maasikaso pa. Nanatili lang ako nakatingin sa kanya. Let's eat. Walang kangiting-ngiting saad niya. Otomatiko naman akong napatingin sa pagkain. Kakainin ko ba yan? Ayoko nga. Baka may lason pa yan. Baka sa sobrang galit niya kay Lainey ay plano na pala niya itong lasunin.
Nag-iwas ako ng tingin na magsimula siyang kumain. May gusto ka bang kainin? I'll tell the maid to serve what you want. Hindi ako gutom. Mabilis na sagot ko pero ang totoo, hindi lang ako komportable sa presensya niya. Hindi ka gutom? Or you are just concerned with your diet? Aalma sana ako kaso nagsalita ulit siya. You know what? Even you get fat, you're still beautiful. Weird. Bolero pa lang isang to. I wonder kung bakit nagsawa sa kanya si Lainey. Mukha naman siyang okay, mayaman at gwapo. Hindi. Napakagwapo niya. Nakasimangot kong kinuha yung kutsara at tinidor. Tsaka nagsimulang kumain. Dapat nga siguro kumain na ako para makauwi na ako after nito. We are at the middle of our dinner when he cleared his throat and talked. It's been 4 years of searching. At last, I found you. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Seryoso ba siya? Lihim na lamang akong napailing. Martir din yata ang lalaking to. After all the things that your wife did to you, you still have the guts to search for her? Hindi ko lang maiwasang magtanong. Grabe naman kasi. Hindi ako makapaniwala. This kind of man is chasing my friend? Wow. Parang gusto ko tuloy isipin na ang swerte ni Lainey. Because you are my wife. We are legally married. Anything that you do will affect my reputation. Napangiwi na lamang ako. Assuming lang pala ako. Reputasyon pala ang dahilan. Akala ko pa naman mahal na mahal niya yung kaibigan ko. I really wanna talk to you so that we can fix what we need to fix. And maybe we can discuss about it after dinner. Sabi mo kanina while having dinner tapos ngayon after na. Pinapatagal mo lang yata ang usapan eh. Maagap kunturan. No, akala ba niya hindi ko naaalala ang sinabi niya kanina? Bakit? Hindi ba pwede? Bago pa ako makaimik ay muli siya nagsalita. Bakit, Leia? Naiilang ka ba? O baka naman may itinatago ka? Tura niyang hindi bumitiw ng tingin sa akin. Hindi ako naiilang sa'yo, no? Mabilis kong sagot. Pero sa totoo lang, parang kakainin ako ng kabog ng dibdib ko dahil sa huling tanong niya. Obvious bang may itinatago ako? After dinner, dumiretso kami sa living room. Nagpalabas ako ng wine para sa aming dalawa. Pareho kaming umupo sa isang sofa. Siya mismo ang umusod palayo at gumawa ng distansya sa pagitan namin. Nanatili siyang walang imik. Mukhang wala siyang balak magsalita kung hindi ako ang mauuna. Pasimple niya akong dinedma. Bahagya niyang isinandal ang ulo niya sa kinauupuan ko. Why is it that you're so cold with me? My wife. Ba't kung umakto ka parang walang nangyari? Di ba dapat ngayon nagsusorry ka dahil sa mga nagawa mo sa akin? O kaya dapat sumbatan mo ako dahil dumating ulit ako at maaaring nagugulo ko ang kasalukuyang buhay mo? Usal ko sa aking isipan. Ito ang mga salitang hanggang sa isip ko lang. Kahit kailan naman ay hindi ko makakayang sumbatan siya. Ganun ko siya kamahal. Handa ako magbulag-bulagan at magpakatanga. Hindi niya inintindi ang paninitig ko sa kanya. Tila baliwala niyang ipinikit ang mga mata niya. How's your life? I asked so that I could get her attention. Just fine, she answered lazily without opening her eyes. How's your child? Agad siyang napamulat ng mata dahil sa tanong ko. Automatiko rin siyang napatingin sa akin. Kumusta siya? Ulit ko. Pumuntong hininga siya bago sumagot. He's with his father. Hindi ko naman naiwasan ng mapakunot noo. Meaning, you two are living in a separate house? Binigyan naman niya ako ng tatakang tingin. Well, I'm expecting that you two live like husband and wife now. Sumimsim ako sa wine glass na hawak ko. Tila kinukurot ang puso ko sa ideyang bumuo ng isang pamilya. Ang babaeng mahal ko kasamang ama ng kanyang anak. Ngunit hindi na lamang ako nagpahalata. Hindi niya inalis ang tingin niya sa akin bago siya nagsalita. Kung may asawa na ako, tingin mo ba pupunta pa ako dito? Ibinaba ko yung baso ng alak na hawak ko. Oh, I forgot. You can't be a wife to anybody because I am your legal husband. Bago pa siya makaimik, ay muli ako nagsalita, habang mataman akong nakatitig sa kanya.
Hindi ka talaga magkakaroon ng ibang asawa, kundi kabit. Kabit lang. Sunod kunturan. Gusto kong ipamukha sa kanya ang posisyon ko sa buhay niya. Nailing siyang bumaling sa ibang direksyon. Hindi na rin siya muling umimik. Ine-expect ko pa namang makikipagtalo siya, pero kalmado lang siya na para bang hindi apektado sa mga sinasabi ko. Sandaling namayani yung katahimikan. Gusto ko nang umuwi. Tura niya kasabay ng pagpikit niya sa kanyang mga mata. Hindi ko siya sinagot. Hindi pa nga namin napapag-usapan ang sitwasyon namin. Gusto na agad niyang umuwi. Saan siya uuwi? Sa condo unit kung saan ko siya pinasundo? O baka naman sa lalaki niya? Siguro sa mag-ama niya. Kahit siguro kasal kami, talo pa rin ako kasi may anak sila. You're already at home. Malamig kunturan kaso hindi siya sumagot. Pilit kong ikinukubling, nasasaktan ako at ang puso ko, pati yung pride ko. Inaasahan kong aalma siya. Inaasahan kong ipagpipilitan niya ang gusto niya. Gano'n naman siya. Ipinipilit niya yung gusto niya. Tinitigan ko siya. This is my chance since her eyes were closed. Napakaganda pa rin niya. Simpleng-simple siya ngayon. Napaka-natural at walang kahit anong make-up. Para siyang anghel. Hindi siya mukhang maldita at maarte ngayon. I sighed. Ngayong nagkita na kami ulit, ano ang nangyayari? Tuluyan na ba kami maghihiwalay? Wife, tawag ko sa kanya pero wala naman siyang reaksyon. Ni hindi man lamang siya gumagalaw. Nanatili siyang nakapikit. Ito ba ang paraan niya para iwasan ako? Ganun ba niya kaayaw na kausapin ako? Wife, muli kong tawag sa kanya pero hindi siya natinag. Napakurap ako. Her realization hits me. Tulog na ba siya? Kumilos ang kamay ko para haplusin ang pisngi niya. Pero agad ding natigil sa ere ang kamay ko nang marinig ko ang mahina niyang paghilik. Napailing na lamang ako. Hindi ko rin maiwasan ang mapangiti. What happened to her? Nasaan na ang Lea na maselan sa katawan? Ang babaeng hindi nihahayaang makatulog ang sarili na hindi nakakapag-shower at nakakapaglagay ng kung ano-ano sa katawan. Women's stuff like lotions, facial cream and so much more. Ano nangyari sa aking pinakamamahal na asawa? Naalimpungatan ako dahil sa pagtawag at maagang pagtapik. Nang magmulat ako ng mata, ay bumungad sa akin ang kisame. I roam around my eyes. Spacious room with minimal furniture is observed. Kulay cream ang pintura ng dingding. The floor-to-ceiling glass is covered with a gray curtain. Napabalikos ako ng bangon. Where am I? Bulalas ko. Nandito po kayo sa kwarto niyo, ma'am. Nagbilin po si sir na gisingin kayo para makapagpalit ng damit. Otomatiko akong napabaling sa pinagmumulan ng tinig. Bumungad sa akin ang isa sa katulong na sumalubong sa akin kanina. May hawak itong paper bag na hula ko ay may lamang damit. No need, I have to go home now. Tumayo ako at mabilis na naglakad papunta sa pintuan. Pero bago pa man ako makalapit ay bumukas na ito. Bumungad sa akin si Zach. Nakasuot na ito ng dark blue t-shirt at tinernohan niya ng pajama. Nakakulay din ang damit niya. Nanatili siyang nakatayo sa pintuan kaya hindi tuloy ako makalabas. I'm going home. Puno ng kumpiyansa ang turan ko. Kumunot naman ang kanyang noo. At this hour, hindi mo ba pwedeng ipagbabukas na lang? Ganyan mo ba ako iniiwasan kaya kahit alas 12 na, you still want to go home? Halata ang iritasyon sa boses niya. Napalunok ako. Kung ipagpipilitan kong umuwi, may masasakyan pa kaya ako sa ganitong oras? Nakakahiya naman kung magpapahatid pa ako sa sumundo sa akin kanina. I just sighed. Mukhang wala na akong choice kundi magpalipas ng gabi rito. Fine. But I want a separate room from you. Saad ko at saka ako siya tinalikuran. Bumalik ako sa kinatatayuan ng katulong at kinuha mula sa kanya ang paper bag. Saan po dito ang comfort room, Manang? I asked while sweetly smiling at her. Napaawang naman ang labi ng katulong. Kitang-kita ang pagtataka sa mukha nito bago siya nagsalita. Doon po, ma'am. Alanganin niyang itinuro ang isa sa mga pintuan sa loob ng kwarto. Seriously, you're asking that? You've lived here for 3 years, so you must know where it is. Sabat ni Zach.
Hindi pa rin nawala ang iritasyon sa boses niya. Tila naman nanuyo ang aking lalamunan sa narinig. Nako, patay ka ngayon, Alea. Ang tanga mo, ugong ng aking isipan. I can't believe you're asking such kind of question, Leia. I tried to compose myself. Hindi ako pwedeng mabuko. Malay ko bang magpa-renovate ka? Lihim na lamang akong nagdasal na sana ibumenta yung palusot ko. Look around. Halata naman siguro na walang nagbago. Renovate ha? Where did you get the idea? I held my chin up. Malay ko nga kung may nabago na. Ilang taon din naman kasi ang lumipas, no? Since yun ang nasabi ko, kaya paninindigan ko na lang. Bahala na. Oh, whatever. Umiiling niyan saad. Tila naman nakahinga ko ng maluwag. Thanks naman at mukhang nalusutan ko ang katangahan kong yon. Yeah, whatever. Saad ko at saka walang kalingon-lingon na akong pumasok sa pintong itinuturo ng katulong. Wish ko lang ay matapos na ang pagpapanggap ko bilang asawa ni Zach. May katapusan nga kaya ang pagpapanggap na ito sa buhay ni Leia? Ano nga ba ang mga bagay na maaari niya matuklasan kapiling ang lalaking ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.